Good morning, good morning people, mga pasaka, mga kapatid YouTubers. Pag-uusapan po natin ngayon ay paano kikita ang isang small YouTubers na kagaya ko, mga baguhang YouTubers, at saka yung pong mga nagnanais na gumawa ng content sa YouTube. Pag-usapan po natin yan pagkatapos ng isang maiksing intro. Mga kasaka, mga kapatid kong small YouTubers, paano nga ho pala ako nag-start? So ano po ba ang layunin ko? Bakit ako gumawa ng content sa YouTube? So number one po ay nakita ko po yung oportunidad na pwedeng kumita sa YouTube. Kasi po marami pong mga ordinaryong tao, hindi naman kilala, na umasenso ang buhay dahil po sa YouTube. Lang po yan sila, si Kong TV at ang Team Payaman, si Wamos at si Boy Tapang. Ilan lang po yan sa maraming mga content creators na hindi naman sila well-known o hindi sila kilala, pero ngayon ay isang sikat at umasenso ang buhay dahil po sa YouTube. So number two ay nakita ko po na libre, free, walang bayad ang pag-join po sa YouTube. Ang kailangan mo lang pong investment ay cellphone. Usually naman po, halos lahat naman po yata ng tao ngayon, meron cellphone. Siyempre, dapat po may camera kasi gagawa po tayo ng visual presentation. So, number 3, gusto ko pong i-share kung ano man yung mga knowledge o experience na naranasan ko bilang isang farmer. At number 4, makapagbigay po ako ng information o idea paano pa kikita sa agrikultura. At number 5 ay siyempre may angat po ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka at ang kanilang kaalaman. At the same time, makatulong na rin po ako sa food production ng ating bansa. Mga kapatid, ano po ba ang mga requirements para mag-qualify sa monetization ng YouTube? So, ang number 1 pong requirements ay dapat meron kang 1,000 subscribers. At number 2, meron kang 4,000 watch hours. So ako po ay nag-umpisa noong January ng 2022. So nag-qualify po ako doon sa 1,000 subscribers at watch hours noong December ng the same year. Kasi po kailangan po ng within 12 months period po sa qualification na eligibility requirements kapag para ikaw ay ma-monetize. Doon lamang po sila nag-start na maglagay ng ads. So, doon lamang po mag-uumpisa ako na mag-earn ng income. At nag-earn po ako, nag-entitle po ako sa payout nito lamang July ng 2024. Meaning, for the longest time, hindi po ako kumikita sa YouTube. Pero ang tanong, bakit kapag gumagawa ng YouTube, ugag ka ba? Nagsasayang ka lang ng oras. Doon po kayo nagkakamali. Kasi meron pong kita sa YouTube sa paggawa ng content. So, ano-ano po ba yon? So, paano nga po pala ako kumikita sa YouTube kahit hindi pa ako nagmo-monetize? So, nag-umpisa po yan nung makagawa po ako ng content about sa citronella. March ng 2022. 3 po yung video na ginawa ko. Tungkol po sa pagtatanim, pag-harvest at pagpuproseso ng citronella. Dahil po diyan, marami po nagka-interest sa pagtatanim ng citronella. So, marami po nag-inquire at yun nga po, nagtatanong kung paano magtanim at siya makakakuha ng seedling. Since ako po ay may tanim at marami akong tanim na citronella. So,
nakakabenta po ako ng citronella. And then, naulit po yan nung nakagawa na naman po ako ng content about sa Madre de Agua. So, doon po, pinaliwanag ko po yung kahalagaan ng Madre de Agua sa pag-aalaga ng hayop. Kasi po, pwede po siyang alternative na pagkain ng hayop. Marami na naman pong nag-inquire sa akin, nagtanong kung paano magtanim at siya makakakuha ng seedling. Since yun nga po, marami kaming tanim na Madre de Agua. So, nakabenta po ako ng pananim, yung pong tinatawag na cuttings. So, ang ginagawa ko naman po ay gumawa po ako ng Facebook page at doon po nangyayari transaksyon. So, pag may mga inquiry po, doon ko po sila dinadala at doon kami nagkakaroon ng negotiation. So, ang proseso naman po namin ay pwedeng COD o kaya naman GCash. Ipapadala ko sa kanila through courier. Halimbawa po, yung LBC, Lalamove, ganun po ang nangyaring setup. So, kaya po kumikita ko. Tapos, yun po, patuloy yung paggawa ko ng YouTube, ng content about naman po doon sa mga itinatanim kong gulay. At yun po, ay nagamit ko din pong as marketing tool. Kasi po, nung una po, kukunti pa lang ang tanim ko, so nag-retail lang ako muna. Tapos, pag nagre-retail po ako, nagbi-video po ako. So, at sinasabi ko doon sa mga, doon sa mga buyer o doon sa mga namimili na naka-video yan doon sa channel ko. So, natutuwa naman po sila at artista na sila. So, madali po para sa amin ang magbenta ng produkto namin. Dahil nga po doon sa content ginagawa namin. At nangyari pa rin po ulit yan nung mag-gold sale po ako. Nag-gold sale din po ako dahil yun nga, nung madami na yung naitanim ko, hindi ko na kayang i-retail. Nagamit ko ulit as marketing tool yung content ko. Pumupunta po ako sa palengke, ino-offer ko yung product ko. At sinasabi ko po na may channel ako na mapapanood nila kung paano ko tinanim at ano yung ginagamit ko mga sa pagtatanim ko. Na ito ay isang organically and naturally grown na vegetable. So nakita po nila yung na maganda yung produkto. Kaya naman po, hindi po rin po ako nahirapan na magbenta ng aking mga produkto. Yan po mga kasaka, mga kapatid ko YouTubers, mga bagong YouTubers, aspiring YouTubers, hinihikayat ko po kayo na mag-business on the side at gamitin po nyo yung inyong content as marketing tool para kumita kayo kahit hindi pa nagmo-monetize. Yan lamang po ang nakikita kong mabisang paraan na habang hindi pa kayo kumikita ay nag-earn na rin po kayo. At alam po naman natin na ang business po ay nag-evolve. So wala po tayong kasiguraduhan na forever may YouTube. Ngayon kung meron po kayong business, meron kayong seguridad na ano naman ang mangyari, meron pa rin po kayong pagkakakitaan. Yung monetization po ay maganda po yan kasi makakatulong po sa atin pero hindi po 100% na pwede tayong mag-rely dyan dahil yung pong content natin ay depende po sa recommendation ni YouTube. Kung makita po ni YouTube na yan na maganda para sa kanila ay saka ka lang mo po i-recommenda. Kaya po may mga content po na mababa ang views pero may mga content na maganda. Depende po kasi yan kay YouTube. Sa algorithm nila kung i-recommend tayo or hindi. So yun lang po mga kapatid at muli ang aming pasasalamat sa inyong suporta at sana sa mga oras nito nasa mabuting kayong kalagayan at ingat po tayo lagi. Stay safe. Thank you at God bless.